Trending sa social media ang Bali-inspired na resort na ito sa Pampanga. Bawat angle kasi very Instagrammable. Pero sino ba namang mag-aakala na ang owner nito ay dating working student, tanod at tricycle driver? Good morning, Pia, Emma, and Ma'am Diana at sa mga kadas po natin. Tara, i-tour ko po kayo dito sa Reka Farm and Resort, the Valley of Pampanga. Dito po tayo, yung mga cabins po natin, yung pinaka lowest rate po natin is nasa 2,499 po. And then, only swimming na po sila sa infinity pool po natin na powered by copper technology. And then, paggabi po dito, ano po dito, common area po dito, may live acoustic po tayo daily po. So, starting ng 6:30 to 9:30 po. So, ito naman po yung cabin masaya po natin, good for 4 packs po sa 4,000 lang po siya. Then, meron po tayong good for 2 packs. Ano lang po siya, 2,499, free breakfast na po yun. Then only swimming na po siya, and then daily live acoustic po. So sa mga nagde-design naman po, ako naman po yung nagde-design, then meron po kaming full-time na architect. So kung ano po yung naiisip ko, so sinasabi ko po sa kanya, then gusto kong makita ganito. So mga design po, so ako rin po yung nagko-concept po. So since IT po yung graduate ko, nakakakuha po akong concept sa pagre-research, tapos yung imagination po. Pag mag-isa, nagre-relax, nag-i-imagine ako kung ano yung maganda, at saka hinahanap po ng mga tao. Bata pa lang natuto na agad mag-ipon at mangarap si Rainier. Maaga kasing pumanaw ang kanilang tatay na siyang breadwinner sa pamilya. Ang kanyang nanay na ang naging sandalan nila. Pero si Rainier gumawa rin ng sariling paraan para makatulong sa kanyang pag-aaral. Pagdating naman po dun sa college naman po yun, so tinulungan ko na rin po yung nanay ko. So pumasok ako sa pag-scholar, then working student po. Sa pagiging working student naman po, dapat so time management po, kasi ang ginagawa ko po noon habang nag-aaral po ako, pag uwi ko po, nagtatrabaho naman po ako, and then working student po kami, usher po kami sa school namin, kami po yung mga nag-a-assist ng guest. So time management lang po, basta't ang importante lang naman po sa akin is nakakatulog po ako. Ayaw ko po yung nasasayang yung oras. So kasi nga po namulat na ako nung college na ako, nagbabasa na ako ng libro, natuto na ako sa investing, nagbabasa na ako ng personality development and business related na mga libro po. So nung college naman po ako, yung mga sideline kong ginagawa dyan, yung pamamasada ng tricycle, then sa gabi, pagbabarangay tanod. Ngayon naman, pag merong oras naman po, pag walang pasok sa school, ginagawa ko, nag-tutor po ako, may chinututor po ako na foreigner, paano gumamit ng computer, and then CCTV installation, Wi-Fi installation. So kung kahit ano po yung pwedeng pasukan na pagkakakitaan or side hustle or sideline, pinapasok ko para makaipon po ako ng pera, makapagpatayo ng pangarap na negosyo po. So ayan, nandito naman po tayo sa Luxury VIP 2. So ito po yung Luxury VIP 2, may infinity pool po siya, and then falls po. And then powered by copper technology na rin po siya. And then meron din po tayong kawabat dito, free use po siya. And then ito pong villa naman po na ito is good for 4 to 6 person po siya. So ito po is private po siya, so wala po kayong makakasama. And then ang kagandahan po doon, pwede rin po kayo maligo doon sa common pool natin. So ayan, may lounger po siya, and then may 2 king size bed po siya sa loob. So good for 4 to 6 person po itong villa po na ito. Yan, so yung mga pumupunta po dito, pag pumunta sila dito, siguradong nare-relax po sila kasi unang-una, nature vibes po. So maraming mga halaman, then sariwang hangin po, tahimik. So for relaxing po talaga. Itong villa naman po na to, so meron po siyang swimming pool na powered by copper technology, and then may falls po siya, and then good for 4 to 6 person. So meron po siyang 1 bedroom na may 2 king size bed. Ang kagandahan naman po dito, meron po siyang kitchen. Pwede po kayong magluto po, free of charge. So walang corkage po dito sa ating Luxury VIP 5 po. So sa amin dito kasi, sa pag sinabing tropical po, so more on halaman sila, more on green. So yun, siyempre pag nakakita ka ng mga halaman, nakaka-relax po siya. And then yung binibigay na oxygen ng mga halaman. So halos usually po ng mga villas po namin, puno po sila ng mga halaman.
Dahil na rin sa diskarte, nakapagtapos si Rainier sa kursong Information Technology. So, nung nag-graduate na po, siyempre unang-una, masayang-masaya. But, doon pa lang naman po yung nag-i-start lahat eh. So, pagkatapos ko ng college, pumasok po ako sa company. So, pinasok ko po kagad is sales. Pagka-graduate ko ng IT po, ginagamit ko naman siya kasi related naman po siya doon sa course ko. And then, until now, sa business naman po, nagagamit ko naman po siya kasi lalo na dito sa resort, ako po yung nag-handle ng marketing, kami po yung gumagawa sa website. Kahit may maayos ng trabaho, hindi natapos mangarap si Rainier. Nang makaipon ng puhunan, agad siyang nag-resign at quit bilang sales representative at agad pumasok sa pagnenegosyo. Pero si Rainier, hindi lang isa, kundi 2 negosyo ang sinimulan. So, napunta naman po ako sa pagpapatayo ng resort. Actually, meron po akong isang business, which is yun sa e-commerce business po namin. So, naisipan ko dahil mahilig po kami sa company na mag-outing. So, every 3 months nag-outing po kami and then marami po kaming gathering sa company. So, naisip ko magtayo ng isang resort para doon na lang din po kami sa company. Pag may mga occasion, doon po namin gagawin sa company namin. Kaya lang po, na biglang lumaki yung resort dahil po nga sa pandemic. So, nagkaroon ng changes. Yun, umina yung sa e-commerce po namin. So, lumakas yun sa resort. Kaya yun, nag-focus po kami sa pag-expand po ng resort. Mas nagustuhan ko po yung pagninegosyo po. Ang dating isang villa lang, ngayon ay may 35 private villas na. Ang sikreto, kailangan lang paikuti ng pera. Kung ano po yung kinikita, rini-reinvest ko lang din po sa resort. So, pagpapatoy pa isa-isa ng bila, yun. Ganun po yung ginagawa ko. Pinapaikot ko lang po. So, kahit wala akong kitain, importante, lumalaki yung negosyo. Tsaka importante lang naman is nakakakain. Then, nabibigay mo yung sahod ng mga staff po namin. So each villa po may different style po sila, different size of pools, different size po ng bedroom po. So itong villa po na executive perfect po sa ating mga mag-asawa po. So ito po, meron po tayong king size bed and then yung ano naman po natin, ceiling po natin, gawa po sila sa Anahaw. And then yung mga furniture naman natin, local po. So gawa po dito sa atin yan. Then ito naman po mga ginawa po natin mga beds, kami na rin po yung gumagawa dito. So ito naman po yung ano niya po, yung bathroom po. So glass po siya paikot. So yun po. Then fully air conditioned po siya. Ayan. Then meron po tayong swimming pool dito po. So jacuzzi po siya, pwede po siyang heated po. So itong resort naman, pangarap po is siyempre sa ating mga pamilya, sa mga anak ko, dun sa mga taong nagtiwala sa akin, hindi ako iniwan na nag-i-start ako. So para sa kanila naman po lahat ng aking ginagawa po. Pero lumaki man ang negosyo ni Rainier, ang pormahan niya, abay, simpleng-simple pa rin. Nagugulat po sila na, siya pala yung owner. So, masaya sila kasi yung owner, siya mismo yung nag-entertain sa guest. So, ako din naman po masaya akong mag-entertain na guest. So, yun yung isang sa passion ko. Gusto ko makasalamuha yung mga iba-ibang tao, makarinig ng iba-ibang kwento, inspiration, story. So, sa kanila din po, natututo din po ako sa kanila. Siyempre, sila din po nag-share din. Yun, marami tayong napapasaya and then nakikilalang mga iba-ibang klaseng tao po. Unang-una, sinasabihan ko sila, huwag niyo akong tawagan na boss, tawagan na sir. Gusto ko tawagan niyo lang ako sa pangalan ko. Kasi pare-pares lang po tayo siguro. Ang pinagkaiba lang, nabigyan lang tayo ng mas magandang chance sa buhay. So, be thankful din po tayo sa mga ganon. Dahil sa sipag din po natin, so pare-pares lang, kamukha po ako, nakikayalo-bilo po ako sa mga kasama ko sa trabaho. Aminado naman si Rainier na malaki ang naitulong sa kanya ng pagnenegosyo. Siguro yung pinagkaiba ko noon tsaka ngayon siguro yung sa pagiging negosyante, siguro yung emotional handling, tapos yung problem solving, yun yung pinakamalaking pagkakaiba ko noon. So before kasi is nung wala pa ako sa negosyo, emotional ka sa mga decision mo, lagi kang nagbe-base sa emotion. Ngayon kasi hindi na pwede yung magbe-base ka lang sa emotion ko. Magbe-base ka doon sa mas ikabubuti ng lahat. So yun po, siyempre masaya and then lalo na mas lalong nagiging masaya lalo na yung mga pumupunta po dito sa resort, nalaman po nila yung istorya. Nakakapag-share po ako. So yung mga ibang pumupunta dito, nakaka-istoryahan ko po. Nakakapag-share po ako sa kanila yung mga struggles ko, how to handle. So masaya, mas masarap sa feeling yung
may natutulungan ka, especially yung mga na down po sila, and then sineshare ko po nung ako na down din, then yun, na-uplift po sila. So siyempre masarap yung marami kang naitutulong, na-inspired na mga tao po. So yan, so napaka-relaxing po. Nandito tayo sa Luxury VIP 9 na good for 8 person po. So meron po siyang 2 bedrooms and 2 king size bed each bedroom po. Then may living area po. So tara, pasok po tayo sa loob. Meron po siyang smart TV, then may living area po siya. And then may kitchenware po siya. Free use po yan. So wala din po tayong core cage dito po. So pwede po kayong magluto dito sa villa po na ito. Okay. So ayan, pasok po tayo dito sa bedroom po niya. So ayan. So pagkita ko po yung bedroom niya, may 2 king size bedroom po siya. So meron po siyang fully air conditioned din po siya. So ito naman po yung second bedroom niya. So meron din po siyang 2 king size bed po. Then fully air conditioned din po siya. So meron din po kaming cafe and restaurant po dito sa Reka Resort po. So ayan po, so aside po sa mga private villas po namin, so meron din po kami dito na cafe and restaurant. So mga kada, may pre-prepare po ako sa inyong food. Tara! Ito naman po yung mga food na pwede nyo pong orderin dito po sa amin. So meron po tayong buffalo wings, chop suey, and then yung pinaka-famous po dito sa Pampanga, sisig, and then meron po tayong ditong sigang na salmon. Then meron din po tayong mga coffee, hot and shake po. And then yung famous po natin na boodle fight po dito sa cafe and restaurant po natin. So Ma'am Pia, Emma, and Ma'am Diana, tara, visit po kayo dito sa Reka Farm and Resort. So yun, dun sa mga nag-i-struggle naman po sa pagninegosyo, ayan, part po yan. So pag pinasok mo yung pagninegosyo, dapat buo yung loob mo. Nakokontrol mo yung emotion mo. Ano ka dapat, ready ka dapat physically, emotionally, spiritually. So yan, kasama lahat yan. Kasi marami kang pagdadaanan sa pagninegosyo. So dapat kaya mong i-handle yan pag sabay-sabay. And then pag may problema, huwag kang give up. Lahat naman ng problema, may solusyon naman po yan. So yun, as a businessman, dapat solution maker po tayo. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.